Magandang araw! Ako si Binibining Michelle Bidik, ang guro nyo sa Pilipino. Tara at samahan nyo ko sa aking paglalakbay sa kamanghamanghang mundo ng panitikang Tsino. Ngayong araw, mapakikinggan natin ang buod ng isang maikling kwento ng katutubong kulay mula sa Tsina na may pamagat na Niyebeng Itim ni Liu Heng, sali ni Galileo Sapra. Matutuklasan natin na ang isang maikling kwento ay hindi lamang nagdudulot ng aliw, kundi pati na rin ng malalim na pagmumulat sa ating damdamin at kamalayan. Sa pagpapatuloy natin sa pag-usbong ng kwento, hinihimo ko kayong magsanay ng masusing pakikinig at pagmamasid. Sa bawat salita at mga bantas, mayroong lihim na naghihintay na ating makakamtan. Ano kaya ang mga sikreto ng kwentong ito? Handa na ba kayong alamin ang mga lihim ng mga tauhan at ang mga simbolo na nilikha sa kanyang mundo? Tara at simulan na natin. Si Liu Quan, isang dating bilanggo sa kampo na nakalaya na, ay bilanggo pa rin ang kanyang isip at damdamin sa kalungkutan ng nakaraan at sa dating nakasanayan sa kulungan. Paparating na ang bisperas ng bagong taon. Nagpakuha ng litrato si Liu Quan sa Red Palace Photo Studio, isang bagay na ayaw niyang gawin dahil pakiramdam niya lalo pa siyang pinapapangit ng kamera. Nagpakuha siya ng 15 litrato kasama si Tia Lu na gagamitin para sa aplikasyon ng lisensya sa kariton at pagtitinda ng prutas. Sinabihan na siya ni Tia Lu na sapat na ang 4 na piraso. Ngunit nag-order siya ng 15. Nagulat ang clerk. 15? 15 nga. Hindi kami siguradong maganda pa rin ang litrato kapag ganoong karami. Gusto ko sabi ng 15. May pagkainis na sa kanyang boses at iyon lamang ang magagawa niya para mapigilan ang sarili na suntukin ng pang-iyon. Nag-order siya ng 15 para hindi na siya bumalik pa sa susunod at ikinabwisit niya na itinuring na kahangalan ng ganito. Dinala siya ni Tia Lu sa komite sa kalye kung saan pinagpapasapasahan sila. Nakipag-usap sila sa iba't ibang tao hanggang sa isang may katandaang opisyal ang nagbigay rin sa kanya ng lisensya para sa kariton. Hindi na aprobahan ang kanyang aplikasyon para sa lisensya sa pagtitinda ng prutas dahil puno na ang kota. Ang mga kontak ni Tia Lu ay hindi makatulong o ayaw nang tumulong. Mayroon na lamang lisensya para sa tindahan ng damit, sombrero at sapatos. Kahit maliit ang kikitain niya, hindi naman liliit pa iyon sa natatanggap niya bilang ulila, hindi ba? Bahala na. Wala nang pakialam si Liu Quan kung ano man ang maaaring itinda. Ang mahalaga, mayroon siyang magawa. Paglabas nila mula sa compound ng gobyerno, nakabangga nila ang matabang lalaki na si He Fengli. Yumuko si Liu Quan, ang ugaling natutunan niya noong nakabilanggo siya sa kampo bilang paggalang at pagsunod. Nilibot niya ang buong bayan upang maghanap ng mga parte na kailangan para sa kariton at nakabuo siya ng natatanging sasakyan para sa kanyang paninda na naging sentro ng atensyon dahil ito'y kakaiba. Inimbitahan siya ni Tia Lu para maghapunan sa bisperas ng bagong taon, ngunit tinanggihan niya ito. Napansin ni Tia Lu ang kanyang nilulutong hindi balanseng pagkain, maging ang kanyang kasuotan. Sira ang manggas ng kanyang panlamig, puno ng kusot ang kanyang sapatos at laylayan ng pantalon, marumi at mahaba ang kanyang buhok. Naawa si Tia Lu sa kanya, ngunit tumanggi pa rin si Liu Quan dahil kailangan niyang tapusin ang ginagawa niya bago magbagong taon. At dahil na rin sa lakas at ingay ng mga paputok ay iniwan muna niya ang ginagawa at naglasing. Maaaninag sa kanyang bintana sa kanyang likod ang pula at berdeng ilaw paminsan-minsan. Karangyaan kahit saan ka lumingon, mula sa mga taong kontento sa kanilang buhay. Ano ang pinagsasaya nila? Siguradong hindi siya kabilang sa kanila. Naalala ang mga sandaling kasama pa niya ang kanyang ina. Si Liu Xiaofen ang kanyang kababata. Ikakasal na, hindi pa siya nakikita.
Sabay silang nag-elementarya hanggang gitnang paaralan, ngunit ngayon wala na siyang pagkakatulad. Nasa Harving Loo, samantalang siya nasa Kalyeng Spirit Run, sa isang madilim na sulok, gumagawa ng hamak na bagay. Ngunit ito ang tadhana. Hinahamak siya lagi ng tadhana. At sa ikalimang araw ng bagong taon, ay ibinigay na kay Yukwan ang pwesto niya at nagsimula na siyang magtinda ng damit. Isinampay niya ang ilan, inilatag ang iba at isinuot ang isa. Nakabenta siya ng 20 panlamig na Angora sa kanyang unang araw kaya sumigla siya. At dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng kontrol sa isang bagay at pakiramdam niya ay makapangyarihan siya. Sa sumunod na araw ay wala siyang masyadong nabenta. Sa ikatlong araw, wala siyang naitinda, ngunit isang araw nakapagbenta siya ng kasuotang pansundalo sa 4 na karpintero na kakabalik lamang sa Beijing mula sa timog. Naligtas ang kanilang mga balat ng kasuotang panlamig ni Yukwan at iyon ay nagbigay ng inspirasyon sa kanya. Tiyaga ang susi para sa isang buhay na matatag. Kahit sa pinakamalalang panahon, walang ibubunga ang mawalan ng pag-asa. Mas mabuting maghintay kaysa sa umayaw dahil walang makakaalam kung kailan kakatok ang oportunidad. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malas ka, hindi ba? Nag-iisip si Yukwan. Wakas. Niyebeng itim ni Liu Heng. Sali ni Galileo Sapra, isang maikling kwento ng katutubong kulay mula sa China. Muli, ako si Binibining Che. I-like, i-subscribe ang aking YouTube channel para sa mga susunod na mga video sa Pilipino. Maraming salamat. Paalam!